Kamusta na kayo, mountain movers? God is good all the time. And all the time, God is good. Ipag-pray ninyo magkakasama-sama tayong muli this coming March 15. Ang dating ko dyan ay March 16. So, let's have plan para at least makapag-outdoor tayo. Anyway, patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos sa oras na ito. At hayaan natin na tayo ay muling mapagpala ng kanyang makapangyarihan at banal na salita. Ang Diyos ay mabuti, matapat, patuloy na nagpapala, nag-iingat, pumapatnubay, nangangalaga, tumutulong, at higit sa lahat, hindi niya tayo iniiwan ni pinapabayaan man. Alam nyo, ang mga salitang ito ay hindi ordinaryo kapag involve ang Diyos. Kapag sinabi nating nag-iingat, kapag ang Diyos ang nag-iingat, ang kanyang pag-iingat ay walang hanggan. Magmula nung tayo ay naglagak ng buhay sa Kanya, tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus bilang tagapagligtas ng ating buhay at siya ang sinusunod natin sa lahat ng pagkakataon at ang kanyang salita ay ipinamumuhay natin, ang kanyang pag-iingat ay walang hanggan. At ang pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa atin ay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa ating kaluluwa, sa ating spirito at katawan. Holistic ang pag-iingat ng Diyos. At kapag siya ang nag-ingat, ipinag-ingat natin ang ating mga buhay, hindi lamang mararanasan ng ating buhay dito sa lupa ang kanyang pag-iingat hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, siya na nagsimula ng mabubuting bagay sa atin ang tatapos nito hanggang sa muli niyang pagbabalik. Hanggang sa muli niyang pagbabalik upang tayo ay kanyang kapilingin doon sa kaharian ng Ama sa buhay na walang hanggan. Or kapag dumating ang sandaling kinuha na tayo ng Panginoon at nais na niya na tayong makapiling sa kanyang buhay na walang hanggan sapagkat ang buhay nating ito ay hiram lamang sa kanya, we will be with Him in eternity sapagkat iningatan niya tayo. Sa mundong ito, sa ating ilang taong pamumuhay, hanggang doon sa pangalawang buhay na ipinagkaloob niya sa atin ang buhay na walang hanggan. John chapter 17 verse 3, if we trust in the Lord as He is our eternal life, of course, we will be with Him throughout all eternity. Kaya kapag ang Diyos ay involved sa salitang pag-iingat, ang kanyang pag-iingat ay mula sa mundong ito, sa ating buhay hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos, kapag nag-ingat, hanggang doon sa dulo ng buhay na walang hanggan. Hindi katulad ng tao. Kaya lamang tayong ingatan ng tao hanggat nandyan siya sa ating tabi. Pero kapag wala na siya sa ating tabi, hindi niya na tayo kayang ingatan. May limitasyon ang pag-iingat ng tao. Hanggat kasama mo lamang ang tao, pwede kanyang ingatan. Pero kapag ikaw o siya ay malayo na sa iyo, may distansya na namamagitan sa inyong dalawa, hindi niya na kayang ingatan pa ang sino mang gusto niyang ingatan. Hindi niya na kayang i-extend ang kanyang care o ang kanyang protection sa gusto niyang proteksyonan o ingatan.
Pero kapag ang Diyos ang nag-ingat, as God is the God of impossibility, that there's nothing impossible with God, God is everywhere, at yung kanyang manifest presence ay nasa sa ating buhay. Ipinangako niya doon sa Hebrews chapter 13 verse 5 that He will never, 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 never leave us. That He will never, 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 never forsake us. Of course, His care, yung kanyang pag-iingat ay walang hanggan at walang limitasyon. Because God is without limit. God is not being hindered by any circumstances, time, even by space. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat araw-araw tayo ay kanyang iniingatan. At ang pangalawang salita ay yung kanyang pangangalaga. Pangangalaga o pagtulong sa bawat isa sa atin. God who made the heavens and the earth and everything in it, the galaxies, the millions of planets and stars, the moon, the sun. Ito ang ating Diyos na nangangalaga o tumutulong sa bawat isa sa atin. At ang kanyang pagtulong bilang ating pastol ay sa lahat din ng area ng ating buhay. Kaya ang Diyos, tinutulungan niya tayo araw-araw. Actually, ang buhay natin na ating tinatamasa sa sandaling ito ay bigay ng Diyos, ay galing sa Diyos. Ang hangin, ang tubig, ang pagkain, ang kalakasan, ang magandang kondisyon ng ating pangangatawan, ang lahat ng ito ay pagtulong ng Diyos sa ating lahat. Maging ang lahat ng mga pinagkukunan natin ng pagkain. Imagine ninyo ang mga isda sa karagatan. Nagkakainan sila sa isa't isa. Ang maliit ay kakainin ng malaki sa kanya. At ang malaki ay kakainin ng mas malaki sa kanya. At ang mas malaki ay kakainin ng pinakamalaki. Nagkakainan sila sa animal kingdom, sa karagatan ang mga isda. Pero hindi ba kayo nagtataka kahit na ang mga isda ay nagkakainan sa isa't isa ay hindi nauubos? Pumunta na ba kayo sa palengke na walang isda? Sa sobrang dami ng isda ay nakakapaglagay pa sa lata at ito ang dilatang sardinas, dilatang Hokkaido, dilatang mackerel. Sa sobrang dami ng isda. Bakit? Sapagkat nagtitira ang Diyos ng ating makakain. Bagamat sa animal kingdom ay survival of the fittest, nagkakainan sila sa isa't isa sa karagatan, pero dahil ang concern ng Diyos, tayo ay kanyang tulungan, pangalagaan, nagtitira siya para sa atin. He is our great provider. He is our great sustainer. Kaya tayong lahat ay kanyang tinutulungan araw-araw. Ang mga puno na nagbubunga ng prutas, ang mga gulay, siya ang nagbibigay ng pagsikat ng araw, pag-ulan, upang ang mga halaman, ang mga puno ay yumangbong, lumago, at meron tayong maihain sa ating hapagkainan. Kaya nga dapat bago kumain ay nagpapasalamat sa Diyos. Ipinagpapasalamat niya sa Diyos ang biyaya, ang pagpapala, ang pagkain na kanyang kakainin. Sa umaga, sa tanghali, sa hapunan, maging yung merienda, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa Diyos at ito ay kanyang tulong, pangangalaga sa bawat isa sa atin.
Pumitas nga kayo ng isang pirasong dahon. Wala kayong makikita na kahit na sinong tao ang pwedeng gumawa ng texture ng tunay na dahon ng halaman. Pwede, plastic. Pero hindi nila kayang i-imitate o gayahin kahit man lamang ang dahon ng damo, sapagkat ito ay likas na bigay na gawa ng Diyos sa mundong ito. Kaya kapag sinabing pagtulong ng Diyos, pangangalaga ng Diyos, araw-araw, pinasisikat niya ang araw sa atin. At pinalulubog niya ang araw upang magkaroon ng gabi at ipagpahinga natin ang ating mga pagod na katawan sa pag-aaral, sa pagtatrabaho sa buong maghapon. At tayo ay kanyang binabantayan habang tayo ay natutulog ayon sa Awit, Kapitulo 3, versikulo 5. I lay down and sleep and awake again because the Lord is the one sustain me. Ang sabi ng Psalms chapter 4 verse 8, while I am laying down, I lay down in peace because the Lord is the one protecting me and guarding me. I awake again because He's the one sustaining me. Kaya ang Diyos ay patuloy nangangalaga, tumutulong sa bawat isa sa atin. Ang pangangalaga ng ating mga magulang, ng ating mga kuya, ate, ang pangangalaga ng ating mga mahal sa buhay, ay meron din namang limitasyon at hangganang bilang tao. Mapapangalagaan nila tayo hanggat sila ay nasa ating tabi. Mapapangalagaan nila tayo hanggat sila ay nandyan para sa atin. Pero kapag hindi na tayo kapiling nila, malayo na sila sa atin, iba na ang kanilang kinalalagyan sa kinalalagyan natin, may limitasyon ang pangangalaga o pagtulong ng tao. At ang tao sa kanyang pagtulong ay may hangganan sapagkat hindi sa lahat ng panahon ay pwede kanyang tulungan. Pero ang Diyos, ang kanyang pagtulong ay araw-araw, ang kanyang pangangalaga ay araw-araw sapagkat siya ang Diyos ng pag-ibig. Kaya sinabi ni David sa kanyang salita, ikiniling ko ang aking mga mata sa kabundukan, sa kapatagan, saan nagmumula ang aking tulong. Ang sabi niya sa kanyang sarili, ang aking tulong ay nanggagaling sa Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Tinanong niya yung kanyang sarili habang siya ay tumingin sa langit, tumingin sa kabundukan, sa kapatagan. Ang sabi niya, saan ang gagaling ang aking tulong? Saan ang gagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay nanggagaling sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang pagtulong ng Diyos ay laging available sa bawat isa sa atin. Kaya marami tayong ipagpapasalamat sa Kanya. Kaya ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks unto God in every circumstance, for this is the will of God concerning you. Ang sabi ng Psalms, enter into the gates of God with thanksgiving in your heart. Not complaining, but thanksgiving. Sapagkat marami tayong ipagpapasalamat, higit pa sa inaakala natin. Ang pagsikat ng araw na lamang sa buong maghapon ay malaki ng pagpapala. Imagine ninyo kung hindi sumisikat ang araw, araw-araw, punong-puno ng kadiliman ang buong daigdig. Siguro lahat ng energy na pinagkukunan ng ating kuryente ay bibigay
hanggang sa maubos na ang energy at hindi na makapagbigay ng power para magkaroon ng sapat na kuryente. Imagine ninyo, napakadilim kung walang araw. At kung puro araw naman at hindi nalulubog ang araw upang magkaroon ng gabi at lumiwanag ang buwan, puro gabi na lamang, ano kaya ang mangyayari sa lahat ng may buhay? Of course, mamamatay. Mamamatay ang mga halaman, ang mga puno, mamamatay ang lahat ng may buhay, maging ang tao kung walang araw. Magkakaroon tayo ng paninilaw sa ating katawan. Lack of vitamin D. Vitamin D deficiency. Kaya napakahalaga na balansyado ang araw. Merong gabi. Ito ay tinakda ng Diyos upang makapagtrabaho tayo at nakikita natin ang lahat ng bagay na kailangan natin sa mundong ito kapag sumikat na ang araw. Makulay ang paligid kapag may liwanag. Hindi mo makikita ang ganda ng mga bulaklak o kulay nito kapag walang liwanag. Kapag puro dilim, wala kang makikitang may kulay. Kahit pa napakagaganda ng nilalang ng Diyos na may kulay, katulad halimbawa ng mga bulaklak, ng mga bunga ng punong kahoy, katulad ng mangga, ng mangustin, ng apple, lansones, papaya, iba't iba ang kulay niyan. So makikita mo lang ang ganda ng kulay kapag ito ay nasinagan ng liwanag ng araw. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat araw-araw niya tayong tinutulungan, pinapasikat niya ang araw, pinalulubog niya ito upang magkaroon ng gabi't magliwanag ang buwan upang ipagpahinga natin ang ating pagod na katawan sa buong maghapon na ating pinagtrabaho para sa ating pamilya bilang mga ama ng tahanan at mga ina at pinag-aral naman ng mga anak pagpasok sa eskwelahan hanggang sa umuwi, maipagpahinga nila ang kanilang katawan upang kinabukasan ay may taglay muli silang kalakasan galing sa Diyos na buhay. At habang natutulog ang Diyos na ating Ama na may-ari ng langit at lupa, siya ang nagbabantay sa bawat isa sa atin. And He wakes us up once again to enjoy the new day that He has given unto us. Marami tayong ipagpapasalamat sapagkat maraming natutulog pero hindi na nagigising at maraming gising pero hindi na makatulog. Kaya nga ang number 1 gamot noon pa man ay ang gamot upang ang isang tao ay makatulog. Sleeping tablet. Pero tayo, lalo na kapag nagbabasa tayo ng Bible, nakakatulog tayo agad. See? So, ang pagtulong ng Diyos, ang pangangalaga ng Diyos ay araw-araw at ito ay walang hanggan. Pangangalaga, pagtulong, at pagtatanggol. Pagtatanggol. Of course, sa mga magulang natin, ipinagtatanggol tayo, lalo na kapag may kaaway tayo. Pero ang pagtatanggol muli ng isang tao o ng ating mga magulang o sino man na nagtatanggol sa atin ay may limitasyon. At ang pagtatanggol na ito ay hindi masasabi nating sa lahat ng oras o panahon. Bakit? Sapagkat may mas makapangyarihan kesa dun sa taong nagtatanggol sa atin. Halimbawa na lamang, si Fidel bilang pulis, may nakaaway o may umaaway o may bumubuli sa kanyang mga anak. Siyempre, bilang ama, ipagtatanggol niya yung kanyang mga anak.
bilang pulis o kaya bilang ama. Pero may hangganan at hindi sa lahat ng panahon. Anong ibig kong sabihin? Meron yatang mas mataas kay Fidel. Nandyan ang mga opisyales sa gobyerno, nandyan ang mga opisyales sa PNP, nandyan ang mga opisyales sa presinto na mas matataas ang ranggo kaysa kay Fidel. See? Yun ang point ko. Pero kapag ang Diyos ang nagtanggol sa iyo bilang siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, bilang siya ang pinaka-supreme na Diyos, siya ang may-ari ng langit at lupa, siya ang lumalang ng lahat ng bagay, maging ang ating buhay ay galing sa Kanya, walang sino mang magtatagumpay laban sa Kanya. Sapagkat siya ang pinakasukdulang makapangyarihan sa lahat. The supreme and highest God among all gods. The most powerful God, and His power and authority has no equal. See? Kaya pag sinabi nating ang Diyos ay nag-iingat, nangangalaga, tumutulong, nagtatanggol, hindi mga ordinaryong adjective yan. Hindi mga ordinaryong salita yan. Normal lang kapag naririnig natin na tayo ay nananalangin, Lord, ingatan mo ang aking pamilya, patnubayan niyo po sila, pangalagaan niyo po sila, tulungan niyo po sila, ipagtanggol niyo po sila. Akala niyo normal lang ang mga salitang yon? Hindi po. Ang lahat ng yon ay makapangyarihan at ang kapangyarihan ng Diyos sa pagtatanggol, pag-iingat, pangangalaga, pagtulong ay walang hanggan. At ang kanyang kapangyarihan, Diyos bilang kataas-taasan ay walang kapantay. Kaya kapag ako ay nananalangin ng mga ganong klase ng mga salita, tunay na ipagpasalamat natin sa Kanya. Tunay na angkinin natin sa ating mga buhay at sa ating pamilya. Tunay na angkinin natin sa ating buhay araw-araw. Sapagkat ang Diyos kahit kailan ay hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti sa bawat isa sa atin. Kung kaya't bigyan natin siya ng oras, ng panahon, sa pag-aaral ng kanyang salita, sa pakikinig ng kanyang salita, sa pananalangin, sapagkat walang ibang makatutulong sa atin ng walang hanggan, walang ibang makapagbibigay sa atin ng pag-iingat, pagtatanggol, walang iba kung hindi ang Diyos. Lahat ng may buhay ay babalik sa Kanya sapagkat ang buhay nating taglay ay galing sa Kanya. At ang ating mga ginawa na nakapagbigay ng karangalan sa Kanya, ang lahat ng ito ay may karampatang gantimpala. Kaya yung prayer meeting dyan, every Wednesday, huwag niyong pababayaan. Manalangin kayo patuloy sa isa't isa. Jerry, Janela, Jasper, Judel, JB, Jomar, kayong magpipinsan, kasama nyo si Tito Amel, kung sino pa man yung pwedeng makasama dyan, si Ate Edith ninyo, si Edsel, si Janela, si Edward. Manalangin kayo. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Sapagkat ang pagtulong ng Diyos ay ating nararanasan araw-araw. Ang pagsama ng Diyos ay ating nararanasan araw-araw. Ang pangangalaga ng Diyos ay nararanasan natin araw-araw. Ang pagtatanggol ng Diyos ay nararanasan natin araw-araw.
Walang sino mang makagagapi sa buhay na Diyos, sapagkat siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. All power and authority is in Him, is in Jesus. Ang sabi doon sa Matthew 28, verse 19, verse 18 and 19. All power, all authority has been given to me by my Father. So ang lahat ng kapangyarihan, kataas-taasang kapangyarihan at otoridad ay mula sa Diyos at ito'y ipinagkaloob niya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Nung si Jesus ay pumarito sa mundong ito 2,000 taon nang nakararaan upang maingatan siya sa kanyang pagkatao. At naingatan siya. At natupad niya ang kanyang layunin na maibigay niya ang ating buhay. Maibigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang sa kanyang kamatayan ang lahat ng tao ay mapatawad sa kasalanan, maging malinis sa kanyang harapan, at ito'y magdulot ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang tao ay makasalanan at kung hindi niya kikilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at siya'y inabot ng kamatayan, siguradong impyerno ang kanyang hahantungan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa apoy ng impyerno. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang ipinagkaloob bilang regalo sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, kung hindi ito'y ayon sa ating pananampalataya. Ito'y regalo ng Diyos at habag ng Diyos sa bawat isa sa atin upang ang sinuman ay hindi magmalaki sa kanyang harapan. Kinaawaan tayo ng Diyos, kinahabagan tayo ng Diyos, kung kaya tayo ay naligtas at nanampalataya tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at paglagak ng buhay. Kinilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas at dahil dito, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Inirenounce natin ang ating kasalanan, sinurrender natin ang ating buhay sa Panginoon, at siya ngayon na nabubuhay sa ating mga sarili. Sinusunod natin ang kanyang kalooban araw-araw. Kung kaya't nandun ang kanyang pangangalaga, pagtulong, pag-iingat, patnubay, pagtatanggol, at ang kanyang pangako ay hindi niya tayo iiwan ni papabayaan man. Napakasarap. Kahit saan ka pumunta, wala kang aalalahanin. Wala kang kabagabagan sa iyong kalooban. Payapa ang iyong isipan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Ang Diyos ang iyong tagapag-ingat. Ang Diyos ang nangangalaga sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang Diyos ang tumutulong sa iyo. Ang Diyos ang kasama mo na ipinangako niya doon sa Hebrews 13 verse 5 to 8, hindi kanya iiwan, 5 beses, hindi kanya iiwan, 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 hindi kanya pababayaan. Ganyan ang Diyos. Lagi kanyang kasama, lagi mo siyang kasama. Napakabuti niya. Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos ang kanyang ginagawa sa ating buhay araw-araw, maging sa ating mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtulong, sa iyong pangangalaga, sa iyong pag-iingat sa aming lahat, sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pagtatanggol sa anumang gawa ng kaaway sa mundong ito. Salamat po, Diyos, habang kami natutulog sa gabi, kami binabantayan ninyo. At sa aming paggising, muli niyo po kaming pinagkalooban ng buhay. Buhay na may lakas, buhay na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng pananampalataya at pag-asa na ipagtatagumpay niyo po kami.
Salamat po sa lahat ng mga biyaya tulad ng pagkain, tubig, hangin, pag-iingat, sikat ng araw, ulan. Salamat po, Diyos. Aalis kami sa aming tahanan, ngunit babalik kami na ligtas at payapa. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtatanggol, pag-iingat, patnubay, pangangalaga, pagtulong sa bawat isa po sa amin. Purihin ka, O God. Patuloy niyo pong ingatan ang buong Mountain Movers, ang pamilya po ni Sister Jovi, ang pamilya ni Sister Soul, pamilya ni Cheryl, ang pamilya po ni Nanay Irma, ang kanilang tindahan, ang pamilya ni Jerry, ni Lisa, ang pamilya po ni Sister Edith, ni Gig, si Edsel, si Edward, ang pamilya po ni Ate Luchi, ang pamilya po ni Desbert, si Noah, ang pamilya po ni Sweetie, lahat po sila dyan, maging ang aking pamilya si Amel, si Nining, si Nunoy, si Fidel, si Wengweng. Salamat sa pag-iingat mo po kay Wengweng, Panginoon. At patuloy niyo po silang ingatan at ipagtanggol sa anumang aksidente at gawa ng kaaway. Maging si Nunoy, O God, sa kanilang pagdadrive araw-araw, sa pagtataguyod ng kapayapaan, sa buhay po ni Fidel, O God. Ingatan niyo po ang mga kabataan, ingatan niyo po ang mga kananayan, katatayan, ingatan niyo po ang mga pamilya sa ilalim ng gawain ng Mountain Movers. Salamat po, Diyos, at kami tunay na nagpapasalamat araw-araw. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, maging ang pamilya po ni Marjorie, O God, ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, mga pamangkin. Bless them, Lord, and let them know you and accept you as their Lord and Savior personally. Thank you for everything, Lord, every day. Thank you for our life. Thank you, Father. Continue to glorify yourself, Lord. We will serve you. Paglilingkuran ka po namin. At hindi kami magsasawa na makinig ng iyong pong salita at manalangin upang pasalamatan ka at itaas sa iyong lahat ng bagay sa aming buhay. Salamat po sa pagsagot mo sa aming mga pananalangin at sa mga sandaling ito sa inyo pong salita na aming nadinig. Ito po ang aming dalangin na may buong pagpapasalamat, pagpupuri sa iyong pangalan, Panginoong Yesus, at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat na matagumpay na Mountain Movers ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! Praise the Lord, Mountain Movers! See you soon! God bless you all! Bye-bye!